May mga gabi na kahit nakapikit ang iyong mga mata, gising pa rin ang iyong isipan, paikot-ikot ang mga tanong. Paano bukas? Paano ang pamilya? Paano ang kakainin? Sa gitna ng katahimikan, para bang mas lumalakas ang ingay ng iyong mga alalahanin, bumubulong ng kasinungalingan na wala ng sagot, na wala ng darating na tulong, at doon mo nararamdaman na unti-unti kang nadudurog, na ang bigat ng lahat ay nakapatong sa iyong dibdib, na kahit huminga ay tila isang labanan. Ngunit narito ang isang katotohanang hindi mo inaasahan. Sa mismong oras na akala mo'y ikaw lang ang nakaririnig ng iyong buntong hininga, ang Panginoon mismo ay nagsasalita, ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahanin. Hindi niya sinabi, balewalain mo. Hindi niya sinabi, kayanin mo mag-isa. Sa halip, inanyayahan kanyang ilapaglahat sa kanya ang takot, ang pag-aalala, ang mga utang, ang mga pangamba sa kalusugan, pati ang mga lihim na luha na walang ibang nakakita, sapagkat alam ng Diyos na ang bigat na pinipilit mong dalhin ay hindi mo kayang pasanin ng mag-isa. At ito ang nakakagulat. Kapag pinakawalan mo, kapag inabot mo sa Kanya, hindi Kanya huhusgahan, hindi Niya babaliwalain. Bagkus, may kapalit, isang kapayapaan na hindi maipaliwanag, isang kalakasan na hindi galing sa iyo, kundi buhat sa Kanya. Subalit ito ang tanong na dapat mong harapin ngayon. Handa ka bang bitawan ang mahigpit mong pagkakahawak? Dahil ang totoo, habang mas pinipilit mong kontrolin, mas lumalalim ang sugat. Ngunit habang mas ipinagkakatiwala mo, mas lumalakas ang iyong pag-asa. Kaya huwag kang malinlang ng boses na nagsasabing walang nakaririnig, dahil mismong boses ng Diyos ang bumabasag sa dilim, anak, akin na iyan. At sa mismong oras na iyon, biglang nagbabago ang lahat. Ang bigat na akala mo'y maglilibing sa'yo ay nagiging pinto para makita mong hindi ka kailanman nag-iisa. Ang alalahanin mong akala mo'y sumpa ay nagiging daan upang masilayan mo ang katapatan ng Diyos. Kaya't magtanong ka sa sarili, hanggang kailan mo hahayaang kainin ka ng mga takot na hindi naman kayang iligtas ang iyong kaluluwa? At hanggang kailan mo ipagpapaliban ang pagkakataon na maranasan ang kapayapaang ipinangako ng Panginoon? Dahil ngayong sandaling ito, wala nang ibang hakbang kundi ang isa, ang hakbang ng pagsuko. Ibigay mo sa Kanya ang lahat at matutuklasan mo na ang iyong pinakamatinding kahinaan ay maaaring maging simula ng Kanyang pinakadakilang pagpapakita ng kapangyarihan sa iyong buhay. Ganito ang sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahanin. Ang mga salitang ito ay hindi basta pahayag lamang. Ito ay isang pangako na nakaugat mismo sa kasaysayan ng Kanyang bayan. Sa Biblia, malinaw na makikita na ang Diyos ay laging nag-aanyaya sa Kanyang mga anak na lumapit, magtiwala at iwan sa Kanya ang lahat ng pasan. Sa 1 Pedro 3:7 ay ganito ang sabi, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Hindi ito inimbento ng tao upang pakalmahin ang sarili, kundi isang utos at paanyaya na nanggagaling sa pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan at awa. Sa mga salitang ito, ipinapakita ng Diyos na alam Niya ang likas na kahinaan ng tao. Alam Niya kung gaano kabigat ang mga pasanin at hindi Niya kailanman hiniling na pasanin mo ng mag-isa ang lahat. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Israel, makikita natin kung gaano kaaktibo ang Diyos sa pagtugon sa mga alalahanin ng Kanyang bayan. Nang sila'y alipin sa Ehipto, araw-araw nilang iniiyak ang bigat ng kanilang kalagayan. At isinulat sa Exodo 24, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalaala Niya ang Kanyang tipan. Hindi nila kailangang magpanggap na malakas. Sapat na ang kanilang pagdaing upang ang Diyos ay kumilos. At hanggang ngayon, Siya ay pareho pa rin, isang Diyos na hindi bingi sa iyong mga luha, hindi manhid sa iyong mga gabi ng kawalan ng pag-asa. Ang mismong kasaysayan ng Biblia ang nagpapatunay na tuwing ang tao ay sumuko, tuwing siya ay nagbigay ng kanyang mga alalahanin, ang Diyos ay laging tumutugon sa paraan na higit pa sa inaakala.
Isipin mo ang mga salitang iyon sa simpleng wika. Anak, huwag mong itago, huwag mong pasanin ng mag-isa. Ibigay mo sa akin ang lahat ng bumubuo ng bigat sa iyong dibdib. Sa ganitong paraan, ang pangako ay nagiging malinaw, hindi ka iniiwan sa kalagitnaan ng bagyo, kundi inaakay ka ng Diyos upang madama na ang lahat ng iyon ay hawak niya. Kapag sinabi niyang ibigay mo sa Kanya ang iyong mga alalahanin, ito ay nangangahulugan ng isang kapalit, kapayapaan. Hindi ito kapayapaan na galing sa pera, posisyon o tao. Ito ay kapayapaan na lumalagpas sa pangunawa, gaya ng nakasulat sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Sa panahon ngayon, gaano karaming tao ang nadudurog sa bigat ng buhay, may nawalan ng trabaho, may takot sa karamdaman, may iniwan ng pamilya, may nababaon sa utang. Lahat ng ito ay totoo at masakit, ngunit ang pangako ng Diyos ay nakatayo pa rin. Wala sa mga alalahaning ito ang mas mabigat kaysa sa Kanyang kamay. Ang paanyayang ibigay mo sa akin ay hindi lamang pahayag ng awa, ito ay pahayag ng kapangyarihan. Ang Diyos ay nagsasabing kaya niyang pasanin ang lahat ng hindi mo na kayang dalhin. Kung ikaw ay umaasa sa sariling lakas, mapapansin mong nauubos ito. Ngunit kapag ikaw ay sumuko at nagtiwala, may bagong lakas na dumarating, isang lakas na hindi mo maipaliwanag, ngunit dama ng iyong kaluluwa. Kaya't huwag mong isipin na ang mga salitang ito ay nakaraan lamang. Ang mismong Diyos na nagligtas sa Israel mula sa Ehipto ay siya ring Diyos na handang magligtas sa iyo mula sa pasanin ng kawalan ng pag-asa. Ang mismong Panginoon na nagbigay ng pangako kay Pedro ay siya ring bumubulong ngayon. Ibigay mo sa akin ang lahat, at dito nakasalalay ang misteryo. Kapag binitiwan mo, hindi ibig sabihin ay ikaw ay natalo. Kapag ibinigay mo sa Diyos, dun ka tunay na nananalo. Dahil kung hawak mo pa, ikaw ang may kontrol at ikaw din ang may bigat. Ngunit kung hawak na niya, wala nang bagay na kayang tumalo sa kapangyarihan ng Kanyang kamay. Kaya't huwag kang malinlang ng ideya na mas ligtas kung ikaw ang may hawak. Ang mas ligtas ay nasa pagbitaw, sa pagsuko, sa pagtitiwala. At dito magsisimula ang paglalakbay ng tunay na kalayaan, isang buhay na hindi kinokontrol ng takot, kundi pinapalakas ng pangakong hindi kailanman babawiin ng Diyos. At habang iniisip mo ito, tandaan ang mismong daing ng Israel sa Ehipto ang nagpasimula ng kanilang kalayaan. Ang mismong buntong hininga mo ngayong gabi ay maaring maging simula ng pagbabalik ng kapayapaan sa iyong buhay. Kaya't huwag mong itago, dahil kapag inilapit mo sa Diyos, masusumpungan mong ang bigat na iyon ay hindi na iyo kundi sa Kanya, at sa ilalim ng Kanyang kamay, walang bigat na hindi kayang buhatin. At dito nagiging malinaw ang paanyaya, ibigay mo sa Kanya ang lahat, at sa kapalit ay mararanasan mo ang isang kapayapaan na hindi kailanman maibibigay ng mundo. At kapag ito ay iyong pinanindigan, matutuklasan mo pa na sa bawat pangakong ito, may mas malalim na hiwaga na naghihintay, isang lihim na magpapabago sa paraan ng iyong pananampalataya. Kapag tinitingnan mo ang mundo ngayon, hindi ba't parang araw-araw ay may bagong dahilan upang mabahala? Mga balitang puno ng digmaan, mga sakit na lumalaganap, mga pamilyang nadudurog dahil sa kakulangan, mga taong nawawalan ng trabaho at direksyon. Marami ang natutulog na may kaba, bumabangon na may takot, at namumuhay na parang wala ng bukas. At baka isa ka roon, hawak mo pa rin ang mga resibong hindi mo mabayaran, iniisip kung paano pakakainin ng pamilya o nagtatanong kung hanggang kailan tatagal ang iyong lakas. Totoo, napakalapit ng mga alalahaning ito, at ang epekto ay hindi lamang sa katawan kundi lalo na sa puso. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, muli kang hinahabol ng tinig na iyon, ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahanin. Kung ikukumpara natin ang nakaraan at ang kasalukuyan, makikita natin ang parehong larawan. Ang bayan ng Diyos noon at tayo ngayon parehong dumaraan sa kawalan at pangamba. Noon, ang Israel ay nasa disyerto, natatakot na walang makakain, walang maiinom.
Ngayon, ikaw ay nasa gitna ng krisis, siguro hindi kawalan ng tubig, kundi kawalan ng trabaho, kawalan ng katiyakan, kawalan ng pag-asa. Ngunit ano ang ginawa ng Diyos noon? Ibinigay niya ang mana mula sa langit, nagpadala ng tubig mula sa bato, nagpakita ng ulap sa araw at apoy sa gabi. At ang parehong Diyos na iyon ay hindi nagbago. Ang kanyang kamay ay gumagawa pa rin hanggang ngayon. Kapag iniisip mo ang mga hamon ngayon, parang napaka-personal ng laban. Isang ina na hindi alam kung saan kukuha ng gatas para sa anak. Isang ama na umiiyak ng palihim dahil nawalan ng trabaho. Isang kabataan na hindi makatulog dahil sa takot sa kinabukasan. Isang matanda na natatakot na magkasakit dahil wala nang sumusuporta. At sa bawat senaryo, naroroon ang bigat na tila walang kasagutan. Ngunit kapag itinapat mo ang pangako ng Diyos, biglang nagkakaroon ng liwanag. Kung noong nakaraan siya ay nagpakain ng libu-libo gamit ang ilang tinapay at isda, paano mo masasabi na hindi niya kayang punan ang iyong pangangailangan ngayon? Kung siya ay tumugon sa mga daing ng mga alipin sa Ehipto, paano pa kaya sa iyong mga panalangin ngayon? Ngunit ang tanong ay nananatili, kaya mo bang ilapag ito sa Kanya? Dahil ang karamihan ay natutong magdala ng bigat ng mag-isa. Pinipilit nilang kontrolin ang lahat. Pinipilit nilang magmukhang matatag kahit na sa loob ay durog na. At dito papasok ang hamon ng pangako. Hindi sapat na malaman mo lang, kailangan mong gawin, kailangan mong bitawan. Kailangan mong magsabi, Panginoon, hindi ko na kaya. Sa iyo ko na ito ibinibigay. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nangyayari. Hindi man agad nagbabago ang sitwasyon, ngunit nagbabago ang iyong puso. Mula sa takot tungo sa kapayapaan, mula sa pangamba tungo sa katiyakan, ang alalahanin mo tungkol sa pera ay maaaring hindi agad maglaho, ngunit makakaramdam ka ng kapayapaan na higit pa sa pera. Ang takot mo sa karamdaman ay maaaring hindi agad magbago, ngunit mararamdaman mo ang lakas na galing sa Diyos upang magpatuloy. Ang pag-iisa mo ay maaaring manatili, ngunit ang kaalamang kasama mo, ang Diyos, ay magbibigay ng aliw na walang taong kayang palitan. At ito ang himala ng pangako na kahit hindi pa nakikita ang resulta, damang-dama mo na ang tugon. Ngayon, isipin mo ito. Ilang gabi mo pang hahayaang wasakin ka ng kaba bago ka magdesisyong ibigay ang lahat sa Diyos? Ilang araw mo pang papasanin ang bigat bago ka lumapit at sabihing, Panginoon, hawak mo na ito. Ang kasaysayan ng Biblia ay malinaw, lahat ng nagtiwala, lahat ng nagbigay ng kanilang alalahanin, hindi niya pinabayaan. At ang kasaysayan ng iyong buhay ay maaari ring magbago sa mismong araw na ito, kung gagawin mo ang parehong hakbang. At tandaan, ang pangakong ito ay hindi nakatali sa panahon. Hindi ito lamang para kay Abraham, para kay Moises, para sa mga alagad. Ito ay para sa iyo ngayon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan ng mundong ito. Ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang paanyaya ay hindi kumukupas. Ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahanin, sapagkat sa oras na iyon, mararanasan mo na ang kapangyarihang nagpabago sa kasaysayan ng mga bayan ay siya ring kapangyarihang magbabago sa kasaysayan ng iyong sariling buhay. At kung gagawin mo ito ngayon, matutuklasan mong hindi pa dito nagtatapos ang hiwaga ng kanyang pangako, sapagkat may mas higit pa siyang ipinapakita kapag ang tao ay tunay na nagtitiwala. Isang babae ang nagpatotoo na halos sumuko na siya sa buhay. Nawalan siya ng trabaho, iniwan ng asawa, at naiwan na mag-isa upang alagaan ang kanyang 2 anak. Araw-araw, binibilang niya ang baryang natitira, iniisip kung paano kakasya sa pagkain at bayarin. Ang kanyang mga gabi ay puno ng luha at dasal na halos wala ng lakas. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang kawalan, naalala niya ang mga salita, Ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahanin. Sa isang gabi ng desperasyon, ibinulong niya sa Diyos ang lahat ng sakit at takot, inamin na hindi na niya kayang pasanin. At kinabukasan, isang kaibigan ang dumating na may dalang pagkain. At ilang linggo pa'y nagkaroon siya ng bagong trabaho na higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi aksidente ang lahat ng iyon.
Ito ang patunay na ang Diyos ay tumutugon sa mga ibinibigay sa Kanya. Ganyan din ang naranasan ng isang matanda na halos mawalan ng pag-asa dahil sa karamdaman. Matagal na siyang may iniindang sakit at paulit-ulit ang kanyang pagbisita sa ospital. Nawala na siya ng lakas pati ng pag-asa. Ngunit sa kanyang panalangin, inialay niya ang lahat sa Diyos. Panginoon, sa iyo ko na ibinibigay ang lahat, pati ang aking katawan. Hindi agad gumaling ang lahat, ngunit nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Nagkaroon siya ng kapayapaan, ng tapang, at sa paglipas ng panahon, lumakas ang kanyang katawan sa paraang hindi maipaliwanag ng mga doktor. Para bang ang kapayapaan mismo ang naging gamot sa kanyang kaluluwa at ang Diyos ang nagbigay ng bagong lakas upang magpatuloy. Sa kasaysayan ng Biblia, marami ring halimbawa ng ganitong pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Isipin mo si Elias na itinago ng Diyos sa tabi ng batis sa panahon ng tagtuyot. Doon pinadala ng Diyos ang mga uwak upang pakainin siya. Walang tao ang makagagawa niyon. Ito'y tuwirang pagsagot sa pangangailangan ng kanyang lingkod. Ang simpleng pagtitiwala ni Elias na manatili sa lugar kung saan siya pinapunta ay naging daan upang maranasan niya ang tapat na pangangalaga ng Diyos. Ganito rin kay David, na nagsabi sa awit 55:22, ihagis mo sa Panginoon ang iyong pasanin at aalalayan kanya. Hindi lamang niya ito isinulat bilang turo, kundi bilang sariling karanasan. Hinabol siya ng mga kaaway, itinakwil ng ilan sa kanyang bayan, at minsan ay nagtago sa mga kuweba. Ngunit sa bawat sandali na ibinigay niya ang kanyang alalahanin sa Diyos, laging may kaligtasang dumating. Ngayon, isipin mo ang iba't ibang sitwasyon ng mga tao sa ating panahon. Isang ama na halos mawalan ng lahat, ngunit sa kanyang panalangin ay nakatanggap ng oportunidad na muling makapagsimula. Isang kabataan na puno ng depresyon at iniisip na wala ng saysay ang buhay, ngunit sa kanyang paglapit sa Diyos ay nakahanap ng bagong direksyon at lakas upang bumangon. Isang pamilya na lugmok sa utang, ngunit sa kanilang sama-samang paglapit sa Diyos ay nakakita ng paraan upang makaahon. Lahat ng ito ay hindi lamang kwento. Ito ay mga patunay na ang Diyos ay buhay at tapat sa kanyang mga pangako. Kapansin-pansin na ang lahat ng ito ay nagsisimula sa parehong bagay, ang pagsuko. Walang himala kung ang tao ay patuloy na kumakapit sa kanyang sariling lakas. Ngunit kapag dumating ang sandaling ang tao ay magsabi, hindi ko na kaya, sa iyo ko na ibinibigay, doon pumapasok ang kapangyarihan ng Diyos. At dito malinaw, ang tunay na lakas ay nakikita hindi sa kakayahang magdala ng pasanin, kundi sa kakayahang ibigay ito sa tamang kamay, sa kamay ng Panginoon. Kaya't hindi mo kailangang magtaka kung bakit patuloy na may mga patotoo ng pagbabalik ng pag-asa, ng kagalingan, ng kaligtasan. Sapagkat ang pangako ay hindi kailanman naglalaho. Ang Diyos na gumawa ng himala noon ay siya ring Diyos na gumagawa ngayon. Ang Diyos na nagligtas kay Elias, kay David, at sa buong Israel ay siya ring Diyos na handang kumilos sa iyong buhay. At ang mga kwentong ito ay nagsisilbing paalala. Kung paano siya kumilos noon, siya'y kikilos din ngayon. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa simpleng hakbang, ang ilapit ang lahat sa Kanya. Dahil sa sandaling iyon, ang mga patotoo ng iba ay maaari ring maging patotoo mo. At mas higit pa rito, ang mga kwentong ito ay larawan lamang ng mas malaking plano ng Diyos, isang mas malalim na hiwaga na nakaugnay sa mga propesya na matagal nang ibinigay, na hanggang ngayon ay patuloy na natutupad. Kapag sinasabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahanin, hindi lamang ito pahayag para sa isang sandali ng kaginhawaan. Ito ay nakaugat sa isang mas malalim na plano na matagal nang inilatag, isang plano na tumatawid sa mga henerasyon at nag-uugnay sa mga propesiyang matagal nang ibinigkas. Ang paanyayang ito ay hindi lamang simpleng utos ng pag-asa. Ito ay bahagi ng dakilang larawan ng kaligtasan na ipinahayag mula pa noong una.
Sa Jeremias 29:11, sinabi ng Diyos, sapagkat batid ko ang mga panukala ko para sa inyo, mga panukalang ikabubuti ninyo at hindi ikasasama upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Dito makikita na ang kanyang panawagan ay hindi lamang para lutasin ang pansamantalang problema, kundi upang ipakita na mula sa simula pa lamang, ang lahat ay nakahanay sa kanyang plano ng pag-ibig at pagtubos. Sa buong kasaysayan, ipinakita ng Diyos na ang kanyang mga pangako ay may bigat na hindi nalilimitahan ng panahon. Sa panahon ng pagkakatapon ng Israel sa Babylonia, dinala nila ang bigat ng pagkawasak ng kanilang bayan at templo. Ngunit doon mismo, sa gitna ng pagkalupig at pagkalugmok, ibinigay niya ang pangakong magbabalik sila at muling itatayo ang kanilang buhay. Sa pamamagitan ng mga propeta, ipinahayag ng Diyos na kahit na parang naglalaho ang lahat, ang kanyang salita ay hindi mawawala. At nakita natin sa kasaysayan na natupad nga ang pagbabalik ng Israel, isang patunay na ang alalahanin ng tao ay hindi mas mabigat kaysa sa pangako ng Diyos. Ngayon, kapag tinitingnan natin ang kasalukuyan, hindi ba't pareho ang larawan? Mga bansa na nagdidigmaan, mga taong lumulubog sa krisis, mga pamilyang nagugutom. At sa kabila nito umiiral pa rin ang parehong salita, ibigay mo sa akin. Ang propetikong bigat ng pangako ay ito, na sa huling panahon, kahit ang mga bansa ay yayanigin, mananatili pa rin ang kanyang salita. Sabi sa Hebreo 12:27, ang mga bagay na nayayanig ay aalisin upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. At ang isa sa mga bagay na hindi nayayanig ay ang mismong pangako ng Diyos na alalayan ng kanyang bayan. Kung babalikan natin ang aklat ng Apokalipsis, makikita natin ang mga larawan ng kaguluhan at kapighatian sa buong daigdig. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang pangako ng Diyos na pupunasan niya ang bawat luha, na wala ng kamatayan, wala ng dalamhati, wala ng sakit. Ano ang ibig sabihin nito? Na ang paanyayang ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahanin ay hindi lang para sa pansamantalang kaginhawaan. Ito ay patunay ng hinaharap na ipinangako, isang hinaharap na puno ng kapayapaan at walang hangganang presensya ng Diyos. Ngunit huwag mong isipin na ito'y malayong pangarap lamang. Sa tuwing ikaw ay sumusuko sa Diyos ngayon, sa tuwing inilalagay mo sa Kanya ang iyong pasanin, bahagi ka na ng katuparan ng Kanyang propesya. Dahil ipinangako niya na magkakaroon ng bayan na tapat, isang bayan na hindi umaasa sa sariling lakas, kundi sa kanyang kapangyarihan. At ikaw ay kabilang doon kung pipiliin mong magtiwala. Ang iyong pagbitaw ngayon ay hindi lamang personal na tagumpay. Ito ay bahagi ng mas dakilang plano na ipinapakita ng Diyos sa buong mundo. At kung ang mga bansa ay nasa ilalim ng kanyang kamay, gaano pa kaya ang iyong buhay? Kung pinangakuan niya ang mga henerasyon ng pagbabalik at pagtubos, paano pa kaya ang iyong pamilya na kanyang minamahal? Ang mismong propetikong larawan ng kasaysayan ay patunay na ang iyong mga luha ay hindi nakalilimutan at ang iyong mga alalahanin ay hindi balewala. Kaya't huwag mong isipin na maliit lamang ang iyong pagsuko. Ang simpleng paglalagay ng iyong alalahanin sa kamay ng Diyos ay konektado sa isang napakalaking plano na nagsimula pa noon at magpapatuloy hanggang sa katapusan. Ito ay bahagi ng kwento ng Diyos na walang hanggan, isang kwento ng pagtubos, ng katapatan, ng katuparan ng mga pangako. At dito ka tinatawag ngayon, huwag mo lang tanggapin ang pangako bilang pampalubag loob. Tanggapin mo ito bilang tanda ng propetikong katotohanan na ang Diyos na lumikha ng lahat, ang Diyos na nagligtas sa kanyang bayan, ang Diyos na nagpadala ng tagapagligtas, ay siya ring Diyos na nagsasabi sa iyo ngayon, ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahanin, sapagkat ako ay tapat at ako ay darating. At habang sinusukat mo ang bigat ng iyong mga takot, huwag mong kalimutan, ang bigat ng kanyang salita ay higit pa rito. At kapag nagpasya kang ilapag ang lahat sa kanya, natutuklasan mo na ang iyong sariling kwento ay hindi lamang kwento ng pakikibaka,
kundi bahagi ng isang walang hanggang kwento ng tagumpay na matagal nang inihayag at patuloy na natutupad. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangakong ito, dumadating pa rin ang mga tanong na hindi madaling sagutin. Kung talagang sinabi ng Diyos na ibigay mo sa Kanya ang iyong mga alalahanin, bakit may mga sandaling tila hindi siya kumikilos? Bakit may mga taong patuloy na nagdurusa sa sakit kahit araw-araw silang nananalangin? Bakit may mga pamilya na patuloy na naghihirap kahit buong puso nilang itinataas ang kanilang mga pangangailangan? At bakit may mga digmaan, gutom at kawalan ng katarungan sa mundong ito kung tunay ngang ipinangako ng Diyos ang kapayapaan? Ito ang mga tanong na dumudurog sa puso ng tao at marahil ito rin ang mga tanong na bumabagabag sa iyo sa mga tahimik na oras ng gabi. Hindi ka nag-iisa sa mga tanong na ito. Maging ang mga dakilang lingkod ng Diyos ay dumaan sa parehong pagdududa. Si Job na nawalan ng lahat, kayamanan, anak at kalusugan, ay umiyak at nagtanong, bakit Panginoon? Si Jeremias ay tinawag na propeta ng pagluha dahil sa bigat ng kanyang dalahin para sa kanyang bayan. Si Habakuk ay nagtanong, hanggang kailan Panginoon ako'y dadain at hindi mo pakikinggan? Maging ang mga taong malapit sa puso ng Diyos ay nakaranas ng pakiramdam na tila tahimik siya sa oras ng kanilang pangangailangan. Kaya't ang iyong pagdududa ay hindi tanda ng kahinaan ng pananampalataya, kundi bahagi ng tunay na pakikipaglalakbay kasama ang Diyos. Ngunit paano nga ba dapat tingnan ang katahimikan ng Diyos? Ang Biblia mismo ang nagbibigay ng sagot, may oras ang lahat ng bagay. Sa Habakuk 2:3 ay sinasabi, sapagkat ang pangitain ay para pa sa takdang panahon, ito ay mabilis na darating at hindi maghuhuli. Bagamat parang nagtatagal, hintayin mo, sapagkat tiyak na darating, hindi ito maaantala. Ang kahulugan, hindi tayo ang may hawak ng kalendaryo ng Diyos. May oras siya para sa lahat ng bagay. At ang oras na yon ay laging perpekto. Kahit hindi natin ito maintindihan sa ngayon, isipin mo si Abraham na pinangakuan ng anak. Dekada ang lumipas at tila walang sagot. Dumating sa punto na halos mawalan na sila ng pag-asa ni Sarah. Ngunit sa mismong oras na imposible na sa tao, doon kumilos ang Diyos at ipinanganak si Isaac. Ganito rin si Jose na itinapon sa balon, ipinagbili bilang alipin at ikinulong sa bilangguan. Ilang taon siyang naghintay at sa lahat ng panahong iyon, maaring iniisip niyang nakalimutan na siya ng Diyos. Ngunit sa takdang panahon, siya'y inilagay sa pinakamataas na posisyon sa Ehipto upang iligtas ang marami. Ano ang ibig sabihin nito sa iyo ngayon? Na may pagkantala ay hindi kawalan ng tugon. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng presensya. At ang iyong paghihintay ay hindi aksidente, kundi bahagi ng proseso kung saan hinuhubog ang iyong pananampalataya. Kaya't huwag mong isipin na ang iyong panalangin ay lumalampas lamang sa kisame. Sa bawat luha, sa bawat buntong hininga, nakikinig ang Diyos, ngunit ang kanyang sagot ay dumarating sa oras na siya ang pumipili, hindi sa oras na ikaw ang nagdidikta. Mahalagang maunawaan din ang pagkakaiba ng ating sariling kagustuhan at ng tunay na pangako ng Diyos. Marami tayong ninanais, ngunit hindi lahat ng iyon ay kanyang ipinangako. Ang pangako niya ay hindi upang ibigay lahat ng hiling natin, kundi upang tuparin ang kanyang kalooban na laging para sa ating ikabubuti. Kaya't kung minsan, hindi niya ibinibigay ang isang bagay, hindi dahil hindi siya tapat, kundi dahil may nakahandang mas mabuti kaysa sa iniisip natin. Oo, masakit maghintay. Oo, mabigat dalhin ang mga tanong. Ngunit tandaan mo, ang bawat taong naghintay sa Diyos ay hindi nabigo. Abraham ay naghintay at natanggap ang anak ng pangako. Si Jose ay nagtiis at naging instrumento ng kaligtasan. Ang bayan na ng Israel ay naglakbay sa disyerto at nakapasok sa lupang pangako. At sa pinakahuli, ang daang taon ng paghihintay sa tagapagligtas ay natupad nang dumating si Jesus upang ipakita na walang pangako ang Diyos na nagkukulang. Kaya't sa gitna ng iyong mga pag-aalinlangan, marahil ang tanong ay hindi tutuparin ba ng Diyos ang kanyang pangako?
kundi handa ka bang maghintay at magtiwala hanggang sa dumating ang oras ng katuparan? Sapagkat ang sagot ay oo, tutuparin niya, ngunit sa paraan at oras na ayon sa kanyang kalooban. At doon nasusubok ang pananampalataya, hindi sa mga araw na lahat ay madali, kundi sa mga gabi ng katahimikan kung saan kailangan mong pumili, magpapatuloy ka bang manalig o bibitaw ka na? At dito lumalalim ang paanyaya ng Diyos. Kapag sinabi niyang, ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahanin, hindi ibig sabihin ay agad niyang tatanggalin ang lahat ng problema. Ang ibig sabihin ay bibigyan kanya ng lakas upang maghintay, ng kapayapaan upang manatiling matatag, at ng katiyakang kahit hindi mo pa nakikita, siya ay kumikilos. Kaya't ang iyong mga pagdududa ay hindi katapusan ng pananampalataya, kundi pagkakataon upang mas lalo mong makita na kahit ang pinakamadilim na gabi ay hindi kayang itago ang liwanag ng Diyos. At sa oras na mapagtanto mo ito, magsisimula kang makita na ang mismong mga tanong ay nagiging tulay upang maranasan mo ang mas malalim na presensya ng Diyos. Ang mga pagdududa ay hindi na hadlang, kundi paanyaya upang humawak ng mas mahigpit. At doon mo matutuklasan na kahit sa pinakatahimik na sandali, ang Diyos ay nagsasalita, anak, hindi pa tapos. Ako ay tapat. Ako ay kumikilos. Ngayon ay dumating na tayo sa punto kung saan hindi na sapat ang kaalaman lamang, kailangan itong maisabuhay. Ang pangako ng Diyos na ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahanin ay hindi lamang isang magandang pahayag upang ipanatag ang loob. Ito ay isang panawagan sa praktikal na pagsuko. Kapag paulit-ulit mong naririnig ang mga salitang ito, ang tanong ay, paano mo ito maisasagawa sa araw-araw na buhay? Dahil ang pananampalataya ay hindi lang iniisip, ito ay isinasagawa. At kung nais mong maranasan ang kapayapaang ipinangako ng Diyos, kailangan mong gumawa ng mga hakbang na konkreto, mga hakbang na magdadala sa iyo mula sa bigat ng alalahanin, patungo sa kalayaan ng pagtitiwala. Unang hakbang, simulang ideklara ang pangako araw-araw. Huwag lamang ito itago sa isip, bigkasin mo ito sa iyong bibig. Kapag bumabangon ka sa umaga, sabihin mo, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng pasanin ko ngayon. Kapag natutulog ka sa gabi, ulitin mo, Diyos, hawak mo ang lahat ng hindi ko kayang kontrolin. Ang salitang iyong binibigkas ay hindi lamang salita, ito'y nagiging sandata laban sa mga boses ng takot na bumabalot sa iyong isipan. Ikalawang hakbang, gawin ang panalangin bilang unang tugon, hindi huling option. Kadalasan, kumakapit muna ang tao sa lahat ng paraan bago siya manalangin. Ngunit kung nais mong ilagay ang iyong mga alalahanin sa kamay ng Diyos, gawin ang panalangin bilang una mong sandigan. Kapag dumating ang isang problema, bago ka pa magplano o maghanap ng paraan, lumuhod ka muna. Sa ganitong paraan, pinapakita mong tunay na siya ang una mong pinagtitiwalaan, hindi ang sarili mong lakas. Ikatlong hakbang, palitan ang mga takot ng pasasalamat. Ang isipan ng tao ay laging may pinipiling punuin. Kung hindi ito pangamba, ito'y pananampalataya. Kapag nagsisimula kang mag-alala, huminto at magpasalamat. Sabihin mo, salamat Panginoon dahil ikaw ang gumagabay sa aking pamilya. Salamat dahil kahit wala pa ang sagot, ikaw ay tapat. Ang pasasalamat ay hindi pagtanggi sa problema, kundi pagpili na magtiwala sa gitna ng problema. Ikaapat na hakbang, isuko rin sa gawa ang iyong pagtitiwala. Kung sinasabi mong ibinibigay mo sa Diyos ang iyong mga alalahanin, ipakita mo ito sa pamamagitan ng pagtigil sa sobrang pagkakapit sa kontrol. Huwag mong piliting hawakan ang lahat. May mga bagay na dapat mong gawin, gaya ng pagiging responsable, paggawa ng tama at pagpaplano, ngunit may mga bagay na lampas sa iyo. At sa halip na kainin ka ng pagkabalisa, piliin mong ipaubaya sa Diyos. Ikalimang hakbang, maglaan ng oras sa kanyang salita, dahil ang pangakong ito ay hindi hiwalay sa kabuuan ng kasulatan.
Kapag binabasa mo ang Biblia, lumalalim ang iyong pag-unawa na ang Diyos ay matapat noon, ngayon at magpakailanman. At habang nakikita mo ang paulit-ulit na patunay ng kanyang katapatan, mas nagiging madali ang bitawa ng iyong mga alalahanin. Isang halimbawa, isang ina na nag-aalala kung paano pakakainin ang kanyang mga anak sa gitna ng krisis. Sa halip na hayaang lamunin siya ng takot, nagsimula siyang magsalita ng pangako tuwing umaga. Panginoon, Ikaw ang aking tagapagtustos. Araw-araw niyang ipinaalala sa sarili ang Salmo 23:1. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. At sa bawat araw na iyon, natutunan niyang magpasalamat sa maliliit na bagay. Isang pagkain na dumating, isang tulong na hindi inaasahan. Unti-unti, ang kanyang puso ay napuno ng kapayapaan at natutunan niyang harapin ang bukas ng may lakas. Sa iyo, maaring iba ang sitwasyon. Maaring ikaw ay kabataan na natatakot sa kinabukasan, isang ama na nabibigatan sa responsibilidad o isang lolo't lola na nag-aalala para sa pamilya. Ngunit ang prinsipyo ay iisa. Huwag mong buhatin ng mag-isa ang hindi mo kayang dalhin. Gawin mong ugali ang pagsuko kay Kristo. At sa bawat pagsuko, may bagong lakas na dumarating. Ngayon, isipin mo ito. Paano kaya kung sa susunod na 7 araw, bawat umaga at gabi, sasabihin mo ng buong puso, Panginoon, sa iyo ko na ibinibigay ang lahat, ano kaya ang mangyayari sa iyong kaluluwa? Sa halip na maubos ng takot, baka punuin ka ng kapayapaan. Sa halip na patuloy na mabahala, baka makita mo ang kamay ng Diyos na kumikilos sa mga detalye ng iyong buhay. Kaya't huwag mong ipagpaliban. Ang pagsasabuhay ng pangako ay hindi para sa iba, ito ay para sa iyo ngayon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mararanasan hindi ng mga nakarinig lamang, kundi ng mga nagsagawa. Kaya piliin mong maglakad sa tiwala, sa bawat araw, sa bawat desisyon, sa bawat gabi ng pagtulog, at doon mo matutuklasan na ang ibinigay mong pasanin ay magbubunga ng isang kapayapaan na wala nang makakakuha mula sa iyo. At kapag ang mga anak ng Diyos ay sabay-sabay na isinasabuhay ang ganitong pagtitiwala, isang kolektibong sigaw ng pananampalataya ang maririnig sa langit. Isang pahayag na nagsasabing, hindi kami natatakot dahil ang Diyos ang may hawak ng lahat. At dito nagsisimula ang paglipat mula sa personal na pagsuko patungo sa isang mas malaking kilusan ng pananampalataya. Isang kilusan na nagpapaalala na hindi ka nag-iisa at may libu-libu ring tulad mo na kumakapit sa parehong pangako ng Diyos. Ngayon ay oras na hindi lang basta makinig kundi tumugon. Hindi sapat na pakinggan ang pangako at ipagpaliban ang kilos. Kailangan itong isabuhay ngayon mismo. Ikaw na nakaupo, ikaw na nanonood, ikaw na nakikinig sa tinig ng Diyos, inaanyayahan kanyang humakbang sa pananampalataya. Huwag mong ipagpaliban hanggang bukas sapagkat ang bukas ay hindi mo hawak. Ang tanging oras na hawak mo ay ngayon. Kaya sa mismong sandaling ito, gawin mong panata. Panginoon, sa iyo ko na ibinibigay ang lahat ng bigat ko. Isara mo ang iyong mga mata at ilagay ang kamay mo sa iyong dibdib. Huminga ka ng malalim at hayaan mong ang bawat alalahanin na bumibigat sa iyong puso ay dahan-dahan mong ipasa sa Diyos. Huwag mong itago ang mga ito. Huwag mong ikubli ang iyong sakit. Ibigay mo sa Kanya ang mga takot na hindi mo kayang sabihin kahit kanino, ang mga lihim na luha na walang ibang nakakaalam, ang mga pangarap na halos gumuho. Ang lahat ng ito ay iharap mo sa Kanyang presensya ngayon. Hindi ka nag-iisa. Sa sandaling ito, libu-libong tao ang nakikinig din at nakikisama sa parehong panawagan. Ang mga ina, mga ama, mga kabataan at matatanda, lahat ay sabay-sabay na nagsusuko ng kanilang pasanin. Isipin mo, isang alon ng pananampalataya ang umaakyat sa langit mula sa iba't ibang tahanan, iba't ibang lungsod, iba't ibang bansa. Lahat ay nagbubulong ng parehong panalangin. Diyos, sa iyo ko na ibinibigay ang lahat. At sa kolektibong panawagang ito, may lakas at kapangyarihan na hindi kayang sukatin. Ngayon piliin mong maging bahagi ng alon na iyon.
Huwag kang manahimik lamang. Buksan mo ang iyong labi at sabihin sa Diyos, Ama, kinikilala ko na hindi ko kaya ng mag-isa. Sa iyo ko'y nilalagay ang aking pamilya, ang aking kalusugan, ang aking kinabukasan. Isuko mo rin ang mga bagay na pilit mong kinokontrol, ang trabaho, ang perang hindi sapat, ang relasyong hindi mo maayos, ang takot na bumabagabag sa iyong isipan. Ilatag mo ang lahat sa paanan niya. Ito ang sandali ng pagtitiwala at pagsuko. Huwag mong isipin na maliit lang ang panalangin mo. Ang maliit na panalangin ng isang taong tapat ay may bigat na kayang yumanig sa kalangitan. At ngayon, habang nakikinig ka, tandaan mong hindi ito aksidente. Tinawag ka ng Diyos upang marinig ang kanyang tinig na nagsasabing, Anak, ako ang bahala. Ibigay mo sa akin. Kaya't inaanyayahan kita ngayon, sumulat ng patotoo ng iyong pananampalataya. Sabihin mo sa mga komento, ibinibigay ko sa Diyos ang lahat. Ang simpleng pahayag na ito ay hindi lamang salita. Ito'y magiging tanda ng iyong desisyon. At kapag isinulat mo ito, hindi lamang ikaw ang magpapatibay ng iyong sarili, kundi magiging inspirasyon ka rin sa iba na nagdadalawang isip na sumuko. Ang iyong pananampalataya ay maaaring maging dahilan ng kalakasan ng iba. At higit pa, sa mga salita, ito ay panawagan na magbigay ng isang konkretong hakbang ngayon mismo. Kapag natapos ang mensaheng ito, huwag mong hayaang lumipas ang oras. Yumuko ka, lumapit sa Diyos, at ilapit mo ang lahat ng hindi mo kayang buhatin. Kung may dala kang takot, pangalanan mo ito at ibigay. Kung may dala kang sakit, ilapit mo ito at hayaang siya ang magdala. Kung may dala kang alalahanin para sa iyong pamilya, ilatag mo ito at hayaan mong siya ang magturo ng daan. Ito ay hindi lamang emosyon. Ito ay kilos ng pananampalataya. At sa tuwing ang isang tao ay lumalapit sa Diyos ng buong puso, may bagay na nababago sa loob, sa paligid at sa hinaharap. Ngayon, ito ang oras upang maranasan mo yon. Huwag mong ipagpaliban. Ang Diyos ay naghihintay, ang kanyang kamay ay nakabukas, at ang kanyang tinig ay malinaw. Ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahanin, kaya tumugon ka ngayon. Huwag ka nang mag-atubili. Ang iyong pagsuko ngayon ay magbubukas ng pinto sa isang panibagong kabanata ng iyong buhay. Isang kabanata ng kapayapaan, ng kalayaan, at ng katiyakang hindi ka kailanman nag-iisa. Isara mo ngayon ang iyong mga mata at ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. Hayang humupa ang lahat ng ingay sa paligid at pakinggan lamang ang tibok ng iyong puso. Ito ang oras ng panalangin. Ito ang oras ng pagsuko. Ito ang oras ng pagkilala na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Panginoon, narito kami sa iyong harapan. Dala ang bigat ng aming mga alalahanin. Dala ang aming mga sugat. Dala ang aming mga takot. At ngayon, gaya ng iyong sinabi, inilalapit namin ang lahat sa iyo, Ama. Hawak mo ang aming mga pamilya. Nakikita mo ang mga ina na hindi alam kung saan kukuha ng pagkain, ang mga ama na nabibigatan sa responsibilidad, ang mga kabataan na nawawala sa direksyon, ang mga matatanda na natatakot sa kinabukasan. Lahat sila ay inilalagay namin ngayon sa iyong mga kamay. Sapagkat ikaw ang tanging makapagbibigay ng katiyakan na hindi kailanman kayang ibigay ng mundo. Panginoon, hawak mo rin ang aming kalusugan. May mga katawan na nangihina, may mga isip na nabibigatan, may mga kaluluwang sugatan. Ngunit sinabi mo na ikaw ang manggagamot, ikaw ang nagbibigay ng kagalingan. Kaya sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang kagalingan sa bawat may sakit, kalakasan sa bawat mahina, at liwanag sa bawat naguguluhan. Hindi sa aming kakayahan, kundi sa iyong kapangyarihan, Panginoon, kami naniniwala na walang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. At ngayon, inilalapit din namin ang aming mga pangangailangan. Alam mo ang kakulangan, alam mo ang mga utang, alam mo ang pangamba ng hindi sapat. Ngunit sinabi mo sa iyong salita, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Kaya't sa oras na ito, ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng aming pangangailangan. Naniniwala kami na ikaw ang aming pastol at sa iyo hindi kami mangangailangan.
Panginoon, hawak mo rin ang aming mga puso na puno ng takot. Ang mga gabi na hindi makatulog dahil sa kaba, ang mga umaga na puno ng pangamba para sa kinabukasan. Ngunit ngayon, sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang kapayapaan na galing sa iyo. Kapayapaang hindi maipaliwanag ng tao, kapayapaang lumalagpas sa lahat ng pangunawa. Hinihingi namin na ang kapayapaang iyon ay bumalot sa bawat tahanan, sa bawat isipan, sa bawat puso na nakikinig ngayon. At higit sa lahat, Panginoon, inaangkin namin ang iyong pangako. Sapagkat hindi mo kami iniwan noon, hindi mo rin kami iiwan ngayon. Hindi mo pinabayaan ang Israel sa disyerto. Hindi mo pinabayaan si David sa laban. Hindi mo pinabayaan si Elias sa tagtuyot. At hindi mo rin kami pababayaan sa aming mga pagsubok. Kaya sa oras na ito, sama-sama naming ipinapahayag, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming tagapagtustos, ikaw ang aming tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, aming pinapalayas ang lahat ng anyo ng takot, lahat ng anyo ng pagkabalisa, lahat ng anyo ng pagkatalo, at aming ipinapahayag ang tagumpay na galing lamang sa iyo. Sapagkat ang iyong salita ay totoo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo at amen kay Kristo. Kaya ngayon, Panginoon, tinatanggap namin ang kapayapaan, tinatanggap namin ang kagalingan, tinatanggap namin ang kalakasan, tinatanggap namin ang kalayaan mula sa bigat ng mga alalahanin. Lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinapahayag sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sa oras na ito, hinihiling namin sa bawat isa na naririto, sabay-sabay nating ideklara, Amen, naniniwala ako. Sabihin mo ito ng buong puso. Sabihin mo ito bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung kaya mong isulat, ilagay mo sa mga komento, Amen, ako'y naniniwala. Sapagkat ang iyong pananalig ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin magpatibay sa iba na naririnig ang parehong mensahe. At ngayon, Panginoon, lahat ay inilalagay namin sa iyong mga kamay. Ang aming kinabukasan, ang aming pamilya, ang aming kaluluwa. Sapagkat naniniwala kami na ikaw ay tapat at ang lahat ng iyong pangako ay tiyak na tutuparin. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon ay oras na pahupain ang iyong puso matapos ang matinding panalangin at pag-iyak sa harapan ng Diyos. Tandaan mong ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago at ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman nagkukulang. Kung paanong tinulungan niya ang mga lingkod niya noon, siya rin ang tutulong sa iyo ngayon. Sapagkat ang Diyos ay hindi tao na nagkakaila ng salita. Ang lahat ng kanyang sinabi ay tiyak na tutuparin. Kaya huwag kang magduda, ang kanyang pangako ay buhay at tapat sa bawat oras. Pakinggan mong muli ang mga salitang puno ng pag-asa mula sa kasulatan. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Isaiah 41:10. Naroon din ang pangako sa Jeremias 29:11. Sapagkat batid ko ang mga panukala ko para sa inyo, mga panukalang ikabubuti ninyo at hindi ikasasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. At hindi rin dapat kalimutan ang salita sa 2 Korinto 1:20. Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay nasa Kanya ang oo. Kaya't sa pamamagitan niya ang aming amen ay nasasabi sa ikaluwalhati ng Diyos. Kung iisipin mo, napakalaking aliw ng mga pangakong ito. Habang ang mundo ay puno ng takot at kawalan ng katiyakan, may mga salitang matatag na nagbibigay ng kapayapaan. Isipin mo ang iyong tahanan na nababalot ng presensya ng Diyos, ang iyong mga anak na protektado ng kanyang mga kamay, at ang iyong buhay na pinapatnubayan ng kanyang espiritu. Diyan yung mga larawan ng pag-asa na ito ay hindi imahinasyon lamang. Ito ay katotohanang maaari mong maranasan kung mananatili kang nagtitiwala. Huwag mong hayaan na agawin ng takot ang iyong kalooban. Ang mga alon ng problema ay maaaring dumating, ngunit ang bato ng kanyang pangako ang iyong tatayuan.
Huwag mong kalimutan na sa bawat bagyo, siya ang nag-uutos sa hangin at dagat upang tumahimik. Sa bawat gabi ng pag-iyak, siya ang nagbibigay ng umagang puno ng kagalakan. Sa bawat takot sa hinaharap, siya ang bumubulong. Anak, kasama mo ako. At kung sa ngayon ay may bigat pa rin sa iyong dibdib, tandaan mong ang pagtitiwala ay isang paglalakbay. Hindi laging biglaan ang kagaanan, ngunit sa bawat araw na pinipili mong manalig, mas lumalalim ang iyong ugat sa pag-asa. Kaya ipagpatuloy mo. Kahit mahirap, kahit mabagal, huwag kang bibitaw. Sapagkat sa bawat sandali ng pananampalataya, may ginagawa ang Diyos na hindi mo pa nakikita. Ngayon, hayaan mong dumaloy ang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso. Huwag kang magmadali. Huminga ka ng malalim at damhin ang katahimikan ng kanyang presensya. Ang Diyos na humawak sa iyo sa panalangin ay siya ring Diyos na magpapatatag sa iyo sa katahimikan. Ang kanyang salita ay mananatili, ang kanyang pangako ay tapat, at ang kanyang pag-ibig ay hindi magmamaliw. Kaya't anuman ang iyong pinagdadaanan, hawakan mong mahigpit ang katotohanan ito. Hindi ka nag-iisa at hindi ka pababayaan. Ang Diyos na lumikha ng lahat ay siya ring Diyos na nagbabantay sa iyo ngayon. Magpatuloy ka sa pagtitiwala, magpatuloy ka sa pag-asa at alalahanin mong ang kanyang mga pangako ang magiging pundasyon ng iyong bawat hakbang. At sa paglalakbay na ito, dadalhin ka niya sa lugar ng kapayapaan at katiyakan na hindi kayang ibigay ng mundo, sapagkat siya lamang ang tunay na tapat at makapangyarihan magpakailanman. Ngayon ay dumating na tayo sa huling bahagi ng mensaheng ito at panahon na upang itanim sa iyong puso ang buod ng lahat ng narinig mo. Mula sa simula hanggang ngayon, iisa ang tinig na paulit-ulit na umuukit sa iyong isipan. Ganito ang sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahanin. Ang pangakong ito ay hindi lamang salita. Ito ay paanyaya, ito ay pag-ibig, ito ay lakas. Napatunayan natin na ang Diyos ay tapat noon, tapat ngayon, at tapat magpakailanman. Kaya't anuman ang iyong pasan, anuman ang iyong takot, may isang katotohanang hindi magbabago. Ang Diyos ay handang akuin ang lahat para sa iyo. Ngayon sa mismong sandaling ito, nais kitang iwanan ng huling patunay ng pag-asa. Hindi kailanman pumapalya ang salita ng Diyos. Ang lahat ng kanyang ipinangako ay tiyak na mangyayari. Kung siya'y tumugon kay Abraham, kay Moises, kay David, at sa lahat ng kanyang bayan, siya'y tutugon din sa iyo. Kaya't hawakan mong mahigpit ang katotohanan ito. Hindi ka nag-iisa, hindi ka pinabayaan, at hindi ka kailanman iiwan ng Diyos. Ang kanyang mga pangako ang lupaing matibay na tatayuan mo sa bawat bagyo ng buhay. Kung ang iyong puso ay nanghihina pa rin, alalahanin mong may isang tinig na bumubulong sa katahimikan. Anak, kasama mo ako. At kung minsan hindi mo makita ang tugon, ang pananampalataya ang magsisilbing tulay upang maranasan ang kanyang kapangyarihan. Huwag kang bumitaw, huwag kang sumuko, sapagkat ang Diyos na tapat ay hindi hihinto sa paggawa hanggang matupad ang lahat ng kanyang sinabi. Bago ka umalis, nais kitang hikayatin na maging bahagi ng pamayanang ito ng pananampalataya. Mag-iwan ng iyong patotoo sa mga komento, isulat mo, ako'y nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang simpleng pahayag na ito ay hindi lamang salita, ito ay paninindigan at patunay na ikaw ay nakikibahagi sa parehong pananampalatayang bumabalot sa marami. Huwag ka ring mahiyang ibahagi ang mensaheng ito sa iba, sapagkat maaaring ang simpleng hakbang mo na iyon ang maging sagot sa panalangin ng isang taong nawawala na ang pag-asa. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan na manatiling konektado. Mag-subscribe ka sa kanal na ito, pindutin ang kampanilya upang hindi ka maiwan sa susunod na mensahe at manatiling kasama sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Dito, hindi ka kailanman nag-iisa. Sama-sama tayong nananalangin, umaasa at nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos araw-araw. Kaya't habang isinasara natin ang mensaheng ito, dalhin mo sa iyong puso ang huling katagang ito. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman maglalaho
Sila ang liwanag sa gitna ng kadiliman, ang lakas sa gitna ng kahinaan, at ang pag-asa sa gitna ng kawalan. At kung pipiliin mong magtiwala, makikita mo na ang Diyos ay laging tapat, laging nandyan, at laging handang tuparin ang kanyang salita sa iyong buhay. Magpatuloy ka dahil ang pinakamabigat mong pasanin ay isa lamang simula ng pinakamalaking patunay ng kanyang kapangyarihan.